Hi everybody! Panibagong araw, panibagong recipe na naman tayo ngayon. It's me again at Rena's Vlog. Tayo po ay magluluto for today's video po. So ayan, nakikita nyo kamatis, bawang, sibuyas, at ang gulay po na sigarilyas. Tsaka yung sabaw, hindi ko tinapon kanina nung nilaga ko yung baboy. So at saka syempre yung gata. Ilalagay po natin yan after po natin gisahin ang mga sangkap. At nagluto na rin po ako ng kanin dyan para pagkatapos po ng ano natin, pagluto natin sa ulam ay tapos na rin, kainan na. So ayan, piniprito ko lang po ng konti para magkaroon ng kulay na brown. So wag naman masyadong brown na brown. So yan lang po. At saka anuhin natin, antayin natin. So after nyan, ilalagay na po natin yung bawang, sibuyas, at saka kamatis. Hindi ko pa alam kung sa inyo po ay ganito po ang pagluto nito. Ang alam ko lang po dito ay ginigisa lang po siya. Pero dito po sa Bicol ay nilalagyan po ng gata. Ginagataan po ito. Kaya masarap po ito. Kaya itry nyo po. Konti lang po, 2 bugkos lang po ito. Bili ko po sa kanto, sa una-anahan po. Kung saan nakatira sila mamuena. So nakita ko kasi na fresh siya, kaya hindi na rin po ako nakakakain nito. Sa mga karinderya marami po kasi, kaso nga lang minsan lang po ako nakakakain doon din kasi walang time. Syempre mas maganda pag lutong bahay. So ayan, nilagay na po natin at lalagyan din po natin ng paminta ito para mas may pampalasa at may sipa. Ganun po. So, normal. Gisa-gisa lang po tayo. Musta po? Ayan. Lagyan po natin ganito. Kumusta po ang lahat? Dito po ulan na nainit, pero mas madalang na po ang ulan ngayon kasi wag sa summer na baga po. March na din po kasi magma-March na po. So, ayan, ako po yung tagaluti dito. Minsan naman po ang papa ko. Kaso nga lang may inaasikaso yung papa ko. Kaya, umuwi siya dun sa bahay. Dun sa coastal area. Kung nasaan yung bahay po namin. So, pupunta lang po. Ako po yung natitira dito. So, ako lang naman po yung okay yung pakiramdam. Kasi nga yung mama ko hindi pa rin masyado nakakagalaw. At saka si Mamuel, hindi talaga siya pwede gumalaw. Kaya ako lang po ang nagluluto dito. So ayun, binabad po natin sa tubig para yung dumi pero dalawang babad ko na po ito, change na po natin ng tubig. Ayan. So ayan, lagay na po natin. Igigisa muna po natin. Si Kalingap Alvin naman po ay na-scout siya. Isa, tinutulungan niya si Mamuena. So, yun. So, tsaka, dito kasi kami nakatira, kaya talagang kami ang tutulong sa kanila. Instead na kumuha pa sila ng makakasama. Kami na lang, kasi tulong na rin namin sa kapatid namin at kila Alvin habang nandito ako. Kasi takpan natin para maluto pa yung karne sa ilalim. So, ayan. So, nag-request po yung mama ko ng kalabasa. Buti na lang hindi pa lutong masyado yung gulay. Kaya maihahabol natin yung kalabasa. Nabili ko din po ito kasama nitong patani. Kaso nga lang, parang siya, hindi siya sariwa pa. Bata pang kalabasa. Bata pa po siya. Hindi siya talaga yung masarap tingnan. Pero okay na din yan kasi syempre, kalabasa yan. May sustansya pa din yan kahit bata pa. Haluin na po natin kasi medyo okay na po sa ilalim. Na-feel ko na okay na yun sa ilalim. Luto na yung mga ingredients na nauna na natin ginisa, lalo na yung baboy. So, mas okay po kasi kapag ang baboy ay lutong-luto. Yun ang gusto ko Konti lang po kami lang naman po. Nila Mamuena ang nandito.
Kasi Alvin naman po ay wala siya, nandun sa family house. So, ayan. Ilagay po natin yung pinaglagaan ng karne kanina. Ilaga ko po muna kasi yun, kasi frozen po baga. So, tapos tilaga ko ulit. Inalis ko lang po yung mga tawag dun sa amin, mga bubbles sa gilid-gilid. So, titimplahan na po natin. Syempre, kailangan may asin. Hindi nawawala yung asin. Syempre, yan talaga yung nagpapalasa talaga. Dati. So, yan, ang Coco Mama kasi meron pa pang dala-dala pero nasa sa freezer po. Medyo matigas pa po. Kaya ang naanuhan ko na lang po ay yung sachet. Mas okay din po kasi yung parang natural. Mas okay po yung talagang kinakayod. Tapos yung gata ng galing sa kayod po. Pero, syempre, mas madali po ito kasi konti lang naman po yung gulay. Walang problema kasi gata rin naman po ito. Antayin po natin. Si Mamuena, okay naman siya pero hindi pa rin siya pwedeng gumalaw kasi, di ba, payat nga po si Mamuena. Kaya, yung niya, yung cesarean niya po na bumuka po siya ng konti. Kaya, everyday po, umaalis sila Mamuena, pumupunta po ng hospital para sa paglilinis noon. Nakita ko po, bumuka. Ang hirap pala talaga kapag cesarean din po, talagang bed rest ka po talaga, hindi ka po gagalaw-galaw. Pero si Mamuena, hindi naman po kasi siya gumagalaw dito. Yun, lang siguro sa pag-uupo-upo lang ng hindi tama ang posisyon. Tapos nagpapa-breastfeed po siya kay Naya. Kaya bumupo ka. Dito ko po yung ng bituka ni Mamuena, nakakatakot din po pala. Dalawa daw po silang ganoon, sabi ng doktor. Pero kapag daw po, ang tawag doon? Kapag umabot daw po dun sa, ewan ko na sinasabi, placenta po. Layer po ng layer po ng balat po natin dito sa tiyan. Hindi ko pa, wala pa kasi idea. Ayun, tatahiin po uli nila. Yun daw po yung sinabi ng doktor sa kanya. Pero wala naman siyang yung fresh na blood po na lumalabas. Parang sting lang po siya from the old blood po. So, yun. So, lagyan po natin ng tubig. Ano na yan? Lagyan po natin ng tubig kasi medyo hindi pa po luto yung sigarilyas po. Hindi pa luto. Hirap po pala itong lutuin. Tapos yung kalabasan po, hinapol po baga natin. So, ayan. Tingnan po nyo. Tingnan nyo po. Kumukulo na. So, ayan. Nagugutom na po ako nito. Gugutom na ako nung nakita ko kumukulo. Yan na yung gata. Ang sarap po kasi sa pagkita mo po. Kaya kulong-kulo na baga. Kain ako saktong-sakto. In na yung kanin na niluto ko. So, pagkatapos ito, kakain na kami, syempre. So, yun. Tapos, bago sila umalis, minsan po kasi, si Rawi naman. Minsan po kasi, si Rawi yung aso. Ay, nako, Rawi, nagbi-voice record ako. Minsan po kasi, 1 or 2 p.m. po yung scan niya. Pina-prioritize man po si Mamuena pag pupunta sa pagamutan ng doktor. Kaya pagdadating po nila doon, nakasignal na. Wala po kasi ditong appointment eh. Basta buti nga lang po mapit yung doktor na sa kanya, na-assign sa kanya. Kaya pagdadating nila doon, siya na po yung siya na po yung talagang pinaprioritize kasi nga daw po si Anaya every 3 hours po gising yung bata baga po. So ako ang so yan, tinikman na po natin. Syempre titikman natin, syempre sino bang magtitikim? Ako syempre. So yan, sarap na sarap ako dyan kahit mainit. Ayan, buti nga sa'yo, napaso ka. So, ayan, tapos na po ito. At yan, kakain na po kami. So, ayan, pinatay ko na dyan. So, ayan, that's it for today's video po. Thank you po.